Binuksan ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang talakayan tungkol sa Intellectual Property o IP sa gitna ng patuloy na pagsusumikap ng rehiyon na makahabol sa mas mabilis na inobasyon sa bansa. Gayunman, umangat ang usapan sa summit hindi lamang tungkol sa pagprotekta ng mga idea kundi kung paano tunay na mapapakinabangan ng maliliit na negosyante ang sistemang ito. Sa Regional IP Summit at Second Research Extension and Training Expo, sinabi ni Department of Science and Technology Assistant Regional Director Romeo Lito Takbian na mahalaga ang patent at IP protection sa pagpapalakas ng teknolohiya at kompetisyon sa Central Luzon. Inilahad niyang bahagyang tumaas ang pwesto ng Pilipinas sa Global Innovation Index mula ika-59 tungo sa ika-50. Dahil sa malakas na performance sa trademarks, industrial designs at cultural exports. Ngunit inamin din niyang nananatiling mahina ang bansa sa patent performance at commercialization ng research. Higit pang binigyang linaw ni Wilfredo Calagwan ng Intellectual Property Office of the Philippines na nagsisimula ang tunay na inobasyon sa wastong paggamit ng patent information. Habang malinaw ang panawagan sa pagpapalakas ng IP protection, ilang kalahok mula sa MSME sector ang nagtatanong kung gaano ito kaabot sa mga maliliit na negosyong hirap pangang makakuha ng kapital, lalo na iyong nasa liblib na lugar. Ayon sa ilang negosyante sa summit, madalas na hindi nila naisasagawa ang patent filing dahil sa mataas na gastos, kakulangan sa kaalaman at mahabang proseso. Binanggit ng organizers na isa sa kanilang layunin ay gawing mas accessible ang IP system sa pagdalo ng humigit kumulang 150 kalahok mula sa pamahalaan, akademya, industriya, startups at MSMEs. Umaasa silang lalawak ang kaalaman at interes sa patent protection lalo na sa mga negosyanteng nais palaguin ang kanilang teknolohiya at produkto. Tampok sa two-day summit ang exhibits ng MSMEs, discussion ng IP protection, innovation processes, research and development at patent information. Mga paksang kritikal ngunit madalas hindi pa rin ganap na nauunawaan sa grassroots level. Ang pagtitipong ito ay inorganisa ng NEUST katuwang ang IPO-PHL at ang Central Luzon Industry, Energy and Emerging Research and Development Consortium. Patuloy na inilalapit ng Department of Agriculture o DA Central Luzon ang Fuel Assistance Program nito sa mga magsasaka ng Nueva Ecija bilang suporta sa tumataas na gasto sa mekanisadong pagsasaka. Noong November 17, tumanggap ng fuel cards na nagkakahalaga ng 3,000 pesos ang 396 magsasaka mula sa Science City of Muñoz at mga bayan ng Talugtog at Lupao. Nagpatuloy ang distribusyon noong November 25 sa Palayan City kung saan 147 pang magsasaka ang nabigyan ng kaparehong tulong. Ayon sa DA, ang mga benepisyaryo ay nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may sakahang 2.01 hanggang 3 hektarya na aktibong gumagamit ng makinaryang pansaka. Maaaring gamitin ang fuel cards sa mga gasolinahang tumatanggap ng card payments para sa gasolina, diesel o langis ng mga makinaryang pang-agrikultura. Pinuri ni DA Central Luzon Fuel Assistant Project Focal Person Auren Lacanilao ang programang bilang konkretong tugon sa pangailangan ng mga magsasaka. Bagamat malaking tulong ang 3,000 pesos fuel cards para sa maraming magsasaka, may ilan ding nagtatanong kung sapat ba ang halaga lalo na sa panahon ng mataas na presyo ng krudo at pagmahal ng maintenance ng farm machinery. Para sa ilang magsasaka, ang fuel assistance ay nakakatulong ngunit hindi nito natutugunan ang mas malalaking hamon gaya ng mataas na presyo ng abono, upa sa lupa at limitadong akses sa post-harvest facilities. Gayunpaman, iginit ng DA na bahagi lamang ito ng mas malawak na layunin na palawakin ang suporta para sa mechanized farming at mayangat ang produksyon sa rehiyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng fuel cards
sa iba pang bayan at lungsod sa Central Luzon sa mga susunod na araw bilang pagpapatunay ng DA sa kanilang pangakong tulungan ang mga magsasaka na umasa sa makinarya para sa kanilang kabuhayan. Muling pinaalalahanan ng Department of Health o DOH Central Luzon Center for Health Development dito sa Cabanatuan City ang publiko na sundin ang tamang pag-inom ng gamot, tumigil sa paninigarilyo, mag-ehersisyo ng regular at magpatingin agad sa doktor upang maiwasan ang paglala ng chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ipiliwanag ni Johnny Villanueva, General Hospital Medical Specialist Linuel Trinidad na ang COPD ay pangmatagalang sakit sa baga kung saan lumiliit ang daanan ng hangin, nagkakaroon ng bara mula sa plema at nahihirapan ang pasyente na huminga. Dagdag niya ang mga sintomas gaya ng hirap sa paghinga, matagal na pag-ubo, plemang di nawawala at pagkapagod ay hindi dapat baliwalain dahil madalas itong lumalala kapag napabayaan. Tinukoy ni Trinidad na ang paninigarilyo, usok ng kahoy at uling, polusyon, alikabok sa lugar ng trabaho, impeksyon sa baga noong kabataan at family history ay mga pangunahing salik na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng COPD. Ayon sa kanya, mahalagang bahagi ng gamutan ng maintenance, inhalers at nebulization at ang susi umano sa pagpigil sa malalang sintomas ay ang maingat at tuloy-tuloy na pagsunod sa reseta. Binigyang babala rin niya ang publiko laban sa self-medication dahil hindi pare-pareho ang kailangan ng bawat pasyente. Pinaalalahanan din ng mga pasyente na ayusin ang tamang paggamit ng inhaler. Inumin ang gamot araw-araw at gawin ang breathing exercises upang mapalakas ang baga. Ipinaalala rin niya ang maraming uri ng maintenance medication para sa COPD tulad ng dry powder inhalers, metered dose inhalers, soft mist inhalers at nebulization na may kanya-kanyang paraan ng tamang paggamit. Kasabay nito, binigyang diin ni Trinidad na ang pagtigil sa paninigarilyo, pagpapabuti ng ventilasyon sa bahay, pag-iwas sa second-hand smoke, at pagsusuot ng mask sa maalikabok na lugar ay mahalagang hakbang para maiwasan ang komplikasyon. Inirekomenda rin niya ang pagpapabakuna laban sa influenza, pneumonia, COVID-19, pertussis, shingles at RSV dahil ang mga impeksyon ito ang madalas nagpapalala ng kondisyon ng mga may COPD. Bagamat matagal nang kilalang sakit, napapansin ng health workers na ngayong humupa na ang takot sa COVID-19, dumarami ang mga pasyenteng bumabalik sa ospital na may lumalalang COPD dahil sa pagpapabaya sa maintenance medicine o pagbabalik sa paninigarilyo. May ilan ding umaasa sa herbal remedies o payo ng kakilala na ayon sa mga doktor ay nagdudulot ng delikadong pagkaantala ng tamang gamutan. Sa kabila nito, ipinangangako ng DOH Central Luzon na ipagpapatuloy ang kampanya para sa maagang gamutan, tamang impormasyon at pag-iwas sa mga risk factors upang maprotektahan ang baga at maiwasan ang mga malubhang komplikasyon.